So, zero vendors ulit sa loob ng cemetery. Bawal. Bakit po? Kasi milyon-milyon kasi ang darating. Hindi naman na lumalawak ang sementeryo. In fact, pasikip ng pasikip ito. No? Ayoko naman na magkaroon ng inconvenience sa mga dadako dito para bisitahin ng mga mahal na sa buhay na nahimlay. So, pamisa-misa na nga lang sa isang taon ayoko naman. Pero, magkaganon pa man, as you can see, yung mga partikular na pangangailangan na binibili ng utaw, normal, which is mga bulaklak at kandila, pinayagan ko naman sila sa labas ng sementeryo. Pero may gobyerno pa rin. Hindi pwedeng pawardi-wardi at hindi nga tayo naka-istorbo sa loob, naka-istorbo naman tayo sa labas. Kailangan magkaroon ng pagsasaayos. Masaya ako para sa kanila. Tatabo yung mga nagtitinda ng bulaklak at kandila. I'm happy for them. But as you heard a while ago, kinakausap ko randomly na make sure na malinis, na maayos. Pero sa loob, non-negotiable. At i-go around, may particular kaming binilin na mga kalsada na non-negotiable din. Hindi pwedeng magkaroon ng obstruction. Any form of obstruction. Kasi yung iba naman may sasakyan, may motor. Para magamit naman temporarily yung mga adjacent areas, main roads and city roads na magamit naman ng mga galing sa Metro Manila. Kasi ang mga nahimlay naman dito hindi lang pang Maynila. Through the years, yung iba ay lumipat ng ibang lugar, pero nandito pa rin yung mga kaanak. Yorme, based po sa inspection po ninyo, handang-handa na po yung pamunuan para sa dagsa ng mga tao? So far, we are at par of what we are doing for the past so many years. And I'm happy, talagang nakapagkayak ng gusto sila direktor ng ating Manila North Cemetery and South Cemetery, and that includes the preparation for our Islamic, our Muslim brothers and sisters who is going to visit also maybe their loved ones in the Islamic Cemetery in South Cemetery. Mayor, bakit hindi pinapayagan mag-overnight yung mga tao? Wala naman talagang ganun. Hindi naman itong motel or bed space. Because alam mo, mas madilim dyan It's for ano yan, own good, for their own good. Para rin naman sa kapakanan nila. O wag na kasi baka mamaya may mga untoward incidents. Baka susunod sila nadadalawin. I mean, shit's happen. I'm sorry for the word. Excuse me for the word, but it would be better for everyone, for their own sake. Pero walang adjustment sir yung 9 o'clock, kahit 10 or 11? Pagka sinabi ng gano'n, sundin na lamang po natin. And anyway, while it is true that historically and sa matter of cultural, para nakasanayan natin, na talagang November 1. Pero sa totoo po, ang sementeryo po ay bukas 365 days a year. Kaya lang talaga nagkakasabay-sabay tayo kasi holiday, mapasyal natin na ating mga mahal sa buhay. But they are always welcome naman to visit their loved ones. Yes po. Yorme, maraming tao sa Undas. Dumadalaw rin po yung mga mandurukot. Ano pa paalala nyo? Good luck. Basta kami nag-abiso. Nung 2 weeks ago, nag-abiso na ako na kayong mga tulisan at tulongges, huwag nyo nang balakin. Kasi baka mamaya magkaroon ng untoward incident. Hindi susunod na November 1, kayo naman ang dadalawin ng mga pamilya ninyo. You'll never know. Kasi maraming tao, at hindi ko rin mapipigilan ng taong bayan pagka kinuyog kayo. Pagka namabrul kayo ng taong bayan, huli na para sa we don't encourage, but sa galit ng tao, mo nga naman saan ka nakakita,
papasyalan ko na yung pamilya ko, niyayari pa ako ng tulunges. Huwag na lang ho, basta payo ko lang naman yan. But then again, matatanda na kayo, alam nyo na ang tama't mali, but we will make sure na may gobyerno sa Maynila. Opo. Ngayon, kung nakalimbawa, maswertehan nyo, yung araw ng patay, naging Pasko sa inyo, nakatakas kayo, yung kukunti nyo nakuha, hindi magiging sulit dahil mauubos yun, yung kinita ninyo sa pagtatago. Dahil as we have committed ourselves through the leadership of MPD, when you do it in Manila, we'll make sure, matter of time, few days, a day, or a few hours, we'll apprehend you, we'll go after you. So hindi sulit, umiwas na lang po kayo sa Manila. Or, if I may put this as a parent, no? Bagong buhay na kayo, magbanat kayo ng buto. Okay. You were, okay. Mayor, So, Mayor, Sure, Pat. Mayor ganito yung previous administration, napabayaan yung mga jumper dito ng Meralco. Aha. Ano na ba status ngayon nung nag-take over si Sir Dagdag? Nabawasan ng stockholder dito na Meralco. Nababawasan na sila. I think umabot yata to 700 to 800 a month eh. Ah. Ngayon po magkano? Mga 50% na ba? O Tingin ko, may sabi na? a good sum of improvement. At Talaga? yung improvement namin, yung gastos namin sa mga unnecessary or what you call pilferage o ginagastos na dito, napapakinabangan ng utaw. Air condition na to. Baka pawisan yung mga bangkay. Ayoko naman na... I'm happy for them, no, because it's a random thing. No? We went inside and there is one person na appreciate niya, na gulat siya na air condition. I will try to manage things. Kaya lang po natanong yun kasi nagkaroon ng video si Sir Dandan, Meralco Operation. Ang daming kawad na tinanggal, tapos nilagyan ng metro yata. Saka yung kapitbahay namin na syudad, medyo dumadako dito. Ano ka? Taga, baka mamaya may magsabong na naman ha. Lockdown. Baka kayo natama ng tare. Sir, yung health na lang, health. Kasi syempre kung may mga nagkakasakit. O nga pala, ano? Good thing you asked for that. Thank you. Kung halimbawa po'y mahina-hina ang inyong baga o kayo may nararamdaman, magmask na po kayo. Kasi po, meron tayong at some areas na medyo kumalat ang influenza. Although, nagagamot naman yan, kaya lang nakamamatay din po yan sa mahinang pangangatawan. No? Panawagan ko rin yun na hanggat maaari, wala naman siguro masamang magsuot ng mask if you're not feeling well. Or maybe, you have comorbidity. Comorbidity. 3 years ago kasi yung ano pandemic. Comorbidity. Comorbidity. Basta may sakit ka. Ayun. Pero hindi naman kailangan i-require na mag-mask No, I'm not going to require. I just, sabi ko nga sa inyo, ang gusto namin, comfort and convenience. But I would suggest, it's highly preferred na kapag kayo may nararamdaman. Kasi talaga po naman, hindi lamang sa Maynila, maraming influenza infection. So mag-iingat lang po. At kami sa Maynila, in our own little way, we'll try to, accommodate as many as we can. We are ready, and let's just spend our time with our loved ones, mga nahinglay dito. At ang tingin ko pinakamagandang regalo, more than bulaklak at kandila, maipagdasal natin ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa mundo. Mag-ingat po kayo. Kumbaga parang well prepared talaga ang city government ngayon. Ini-expect ba natin na mas bababa yung crime? Well, we always expect the worst. But the worst, kung hindi dumating naman, I think we're gonna be in a good condition. Handa naman. Tingnan niyo, tumaliwalas nga yan. Saka few months ago, when I assumed office, naka 200 trucks yata akong basura rito. Kung maalala niyo yun. Dami. Dito Hindi dahil November 1 noon. July 1 lang, papasok. So, continuous naman yung effort na maging maliwalas yung lugar.
maganda kasi na yun din. Puntod na. Meron sila. Ay, saan tayo? Sa opisina na po. Nay, tay. Naka lang, baka magkaligawan. This is an additional thing, no? Halimbawa, yung puntod ninyo, dahil for, 1960s, 1970s, o 80s, matagal na kayong hindi nakapunta. At medyo nagbago na yung vista. Nung pagtingin nyo doon sa lugar, at parang naliligaw, meron po tayong puntod finder sa opisina ng direktor ng North Cemetery. Puntahan nyo po ron, nakatakda at yung geotagging ng inyong mga mahal sa buhay na nahimlay na baka sakali lang na nakaligtaan ninyo. Yun, please use that, yung panawagan namin para for your convenience din. Thank you, Your Honor. Kailan to? Ayun lang po. Ben, sige.